Hello, kamusta tayo? Kamusta? Alam mo, may kasalanan ako. Kasi nag-drive ako kanina, tapos merong babaeng sa gitna ng kalye nagmamaneho ng kanyang motorsiklo, tapos may bubong. Pero hindi siya tricycle. Tapos merong dalawang batang sakay. Ay, nasa gitna siya. Binusinahan ko. Tumingin sa akin, tapos para nangaasar. Nainis ako. Galit ako. Kasalanan ko. Nag-sorry na ako kay Jesus. Nag-sorry na ako. Pero parang tama siya, 'di ba? Kasi sa gitna siya dumadaan. 'Di ba kasi yung 'di ba yung kalye may broken line sa gitna, no? Alam niyo ba 'yon, 'di ba? Pag nagda-drive kayo, yung may broken line sa gitna yung kalye. Tapos 'di ba pag nung grade 1 and grade 2 tayo, yung paper na sinusulatan natin, di ba may broken line din sa gitna yon? Di ba pag nagsusulat tayo, dapat sa broken line tayo nakagitna para yung sulat natin nasa gitna. Kasi yung broken line, dun yung parang, dun ka magsusulat, di ba? Oh, so yung kalye, ganun din, may broken line din yun. Tapos, sa gitna tayo dadaan. Hindi. Hindi na, iba't kasi broken line, no? Nakita kasi ako ng mga ko rin dati. Nagda-drive, sabi niya, para kung mag-drive ka, parang tatay mo. Bakit ka dun sa broken line gumilid ka? Sabi ko, hindi, di ba nagano tayo ng grade 1 tsaka grade 2? Meron tayong pad paper, o may broken line doon, sa gitna tayo magsusulat, kaya sa kalye, sa gitna rin tayo, sa broken line. Pero hindi, no? Huwag niyang gagayahin yun. Huwag niyang gagayahin yun, Doon kayo mag-drive sa sa tamang lugar. Mag-Old Testament muna tayo. Di ba tapos na tayo sa 10 commandments na discussed na teacher. Hindi ako teacher, na-share ko na sa inyo yung 10 commandments. After yung 10 commandments, may mga binigay si Almighty Father ng mga utos. Kasi nung time na to, hindi pa marunong yung mga tao kung ano yung mga responsibility nila, kung ano yung tama at mali, kasi naguguluhan pa sila. Kaya, tinuturuan sila ni Almighty Father ng mga basic. Okay? Yung tungkol sa mga servants. So, syempre, noon pa man, may mga servants na, may mga slaves na. Okay? Yung fellow Hebrew nila, slave na rin. So, may Hebrew sila, tapos may Hebrew servants sila. So, slave nila yon. Okay? Meron na silang ganun din. Tapos, sinuturo rin dito sa Exodus chapter 21. Tinuturo rin dito yung pag nakapatay ka, papatayin ka, ganun. Nakasakit ka ng tao, inatake mo yung magulang mo, papatayin ka. Yun yung mga kaparusahan pag gumawa ka ng mga crimes. Yung atake mo sa magulang mo, inaaway mo, ganun. Crime na rin yun nung time na yun. Pati yung kidnapping, crime na din yun. Ipapapatay yung mga nangidnap. May nagkikidnap na pala nung time na yun, Dito sa Exodus chapter 21 verse 16. Anyone who kidnaps someone is to be put to death, whether the victim has been sold or is still in the kidnapper's possession. So, noon pa man may kidnapan na, may patayan na, nangaaway ng magulang, inaatake yung magulang, nakikipag-away sa kapwa-tao, meron na rin nun. Kung ano yung nangyayari ngayon, meron na rin nun. Kung may rebellion man noon, hanggang ngayon, di ba may rebellion pa rin? So, yung kasalanan ng tao, nasasalin, lumilipat, namamana, natututo tayo. So ito yung mga mga evil spirit kasi itong mga to na natututo tayo, nahahawa tayo, gano'n, natututunan natin sa mga inuno natin, or innate na sa atin dahil tayo talagang mga tao, makasalanan tayo. Dahil kahit
tumingin ka lang sa kapwa-tao. Gaya nung kanina, di ba, nung nagdadrive ako, wala naman sa isip kong magalit. Napatingin lang ako, so nagalit na ako. So makasalanan talaga ang tao. Pero ang importante, hingi tayo ng tawad kay Almighty Father. Kasi noon, hindi pwede hingin tawad, patay agad, papatayin agad tayo. Ayan o, sa Exodus chapter 21, basahin nyo kasi no, yung Bible. Makikita nyo rito yung mga law na binigay ni Almighty Father kay Moses. So, yung itong mga law na to, makikita natin up to now sa law natin, sa constitution natin. Kahit sa ibang bansa, ganun din. So, dito natin nakuha yun. Kahit yung mga, alimbawa, yung meron kang hayop na nanuwag or ng away ng kapwa-tao, ng away ng tao, di ba, ikaw ang may responsibility nun. Di ba ngayon, di ba, ang mga aso, pag nangangagat, responsibility natin. So, noon pa man, ganoon na rin yun. Kung nanunuwag yung hayop mo, responsibility mo yun. Okay? So, ang nakuha natin yung mga law na to, na ginagamit natin ngayon kay Almighty Father kasi siya nagturo sa atin. Nakalagay dito sa Bible, sa Exodus chapter 21. Mahaba kasi to. Basahin na lang ninyo, no? Kung may time kayo, wala ba kayong time? Wala ba kayong time magbasa ng Bible? Ha? Kung paano kaya kung walang time si God sa atin, anong gagawin natin? Wala pa ba kayong time mag-pray? Ha? Nakakaya kay Almighty Father. Maya naman tayo, no? Kay Almighty Father. Kaya magbabasa tayo ng Bible. Tapos yung, di ba gaya sabi ko dati, pag magbabasa ng Bible, ilalagay mo to sa puso sa puso nyo, sa puso natin pag nagbabasa tayo, intindihin natin. Okay? Intindihin natin. Example on, imbis na aso, ito bull ha. If anyone's bull injures someone else's bull and it dies, the two parties are to sell the live one and divide both the money and the dead animal equally. However, if it was known that the bull had the habit of goring, yet the owner did not keep it penned up, the owner must pay animal for animal and take the dead animal in exchange. Okay? So, di ba ngayon pag yung hayop nyo nanuwag, babayaran ninyo dapat yung tao or ipapagamot nyo kasi kayo may-ari ng hayop na yon. So, noon pa man, alam na ni Almighty Father na mangyayari sa atin to. Kaya, binigyan niya ng guidelines itong mga tao, tayong mga tao. Pati sa mga properties din, halimbawa sa pagnanakaw. So, may mga magnanakaw na rin noong panahon na yon kasi may mga mahihirap pa rin noon. Hanggang ngayon may mahihirap pa din. Okay? Kaya may mga magnanakaw na noon. Kahit na nga mayaman, nagnanakaw, di ba? Ha? Kahit mayaman, nagnanakaw. Mas malaki pa ang ninanakaw. So, ito naman sa mga tungkol sa mga properties, sa mga pagnanakaw, makikita natin ito sa Exodus chapter 22. Tungkol sa mga hayop ang mga ninanakaw or mga silver or gold, mga ninanakaw. So, ngayon, ganun pa rin, mga hayop pa rin ninanakaw. Pati ang responsibility natin sa kapwa-tao natin, nakalagay din dito sa Exodus chapter 22. Bigyan ko kayo ng sample. Exodus chapter 22 verse 16. If a man seduces a virgin who is not pledged to be married and sleeps with her, he must pay the bride price and she shall be his wife. If her father absolutely refuses to give her to him, he must still pay the bride price for virgins. So ito, sinasabi nito sa 16, verse 16 na kung may lalaki na seduce, hindi niya pinilit, hindi naman rape to seduce, okay?
yung hinikayat niya, ganon, yung virgin, na tabihan siya kahit hindi pa sila kasal, dapat pakasalan niya yung babae. Kasi virgin yung babae, dapat pakasalan niya yon. Okay? Pero wala naman dito sinasabi kung hindi na virgin, hindi dapat pakasalan. Kasi wala naman nakalagay ito. Kasi iba pa kasi pag virgin. Noong time na yon. Okay? Dapat pakasalan ng lalaki yun kung virgin yung babae na nakuha niya. At kung yung lalaki, walang asawa. Single yung lalaki. Dapat pagpakasal sila. Kasi responsibility niya yung bakit niya sinuduce yung babae. Kasi kung virgin yung babae, hindi mo mapipili, hindi mo maano yun eh, hindi naman mangunguna yung babaeng virgin eh, kasi virgin siya, wala siyang alam. So kaya dapat siyang pakasalan ng lalaki. Pero kung ayaw ng tatay ng babae na ipakasal siya sa lalaki, magbabayad pa rin ng bride price yung nag-seduce na lalaki dun sa virgin na babae. Pabayaran pa rin niya yun. Ito yung social responsibility nung time na yun tungkol sa mga lalaki na nag-seduce ng mga virgins. Tutuloy natin sa verse 18. Do not allow a sorceress to live. Hindi dapat payagan ang mga sorceress o mga mangkukulam na mabuhay. Kasi itong mga mangkukulam na to, hindi galing kay God yung kanilang knowledge. Okay? Mangkukulam ang sorcerer. Galing sa kaaway ni Jesus tsaka ni Almighty Father kay Satan yung kaalaman ng mga mangkukulam or witch. O ngayon, mag-Halloween na, no? Nagsi-celebrate ba kayo ng Halloween? Huwag kayo magsi-celebrate ng Halloween. Ha? Kasi pag si-celebrate yung Halloween, hindi naman kayo Almighty Father yung Halloween eh. At pag nagha-Halloween, ano ang makikita nyo sa Halloween? Mangkukulam, mga kung ano-ano na mga bagay na masama or evil, like, di ba, nagsusot ng mga kung ano-anong damit na may dugo, ganun. Kunyari may dugo, kunyari may pangil, kunyari demonyo, di ba? Yung Halloween. Kaya ang mga Christians, followers of Christ, hindi dapat nag-celebrate ng Halloween. Yung mga pumpkin pa kayo, di ba? So, wag tayo mag-celebrate ng Halloween. Kasi, pagan tradition yon, hindi yun kay Almighty Father. Hindi, gusto namin mag-celebrate ng Halloween kasi masaya. Anong kinasaya nun? Anong kinakasaya nun? Kasayahan lang dito sa mundo. Gusto nyo, no? Ang gusto nyo kaya sineselebrate yung Halloween. Para maging ay ito yung uso ngayon, tradition natin. Hindi. Kung ang tradition ay hindi galing kay Almighty Father, like Halloween, huwag natin siya-celebrate. Pag sinelebrate yung Halloween, nakikiayon ka sa mundo na to. Di ba pag nag-Halloween costume pa kayo, kunyari demonyo kayo, tonto kayo. Ha? Naka-costume kayo ng kung ano-ano. Tapos yung mga ibang babae, gusto mag-costume ng mga may ikli sa kita yung sa labas ng kalye para maging legal na magsuot sila ng gano'n nata yung Halloween. Ang ayaw ni Almighty Father ng gano'n, ng Halloween, Alam niyo ba ibig sabihin ng Halloween? Ha? I-check nyo ba kung ano yung ginagawa nyo sa buhay nyo? I-check nyo ba? Ha? So, lahat i-check natin, kung tama ba to, gusto ba to ni Jesus? Ayaw ba to ni Jesus? Ganon.
Kasi, follower tayo ni Christ, dapat alam natin kung ano yung gusto niya at kung ano yung ayaw niya. Okay? Hindi Christian holiday ang Halloween. Pagan tradition to. Celtic pagan festival called Samhain. Samhain. So, nag-iba na, nag-evolve yung name, naging Halloween. Yung natin celebrate ang Halloween. Tuloy natin sa verse 19. Anyone who has sexual relations with an animal is to be put to death. So ito yung nakikitabi ka sa animals. Bestiality ang tawag dito. Ayaw din ni Almighty Father to kasi sinisira mo yung katawan mo. Ba't ka papato sa hayop? Okay? Ito pa. Whoever sacrifices to any god other than the Lord must be destroyed. May nagsasacrifice ba kayo ng kung ano-ano sa ibang mga Diyos nyo? Si Almighty Father lang, sa Kanya lang tayo magbibigay ng mga sacrifices or offerings. Hindi sa kung sino-sino. Tingnan mo ito, must be destroyed. So itong mga law na to, na sa Old Testament, harsh to yung mga repercussions or pag ginawa mo yung mga kasalanan to, napaka-harsh, papatayin ka na agad, sisirain ka na agad. Pero nung dumating si Jesus Christ na yung umako ng kasalanan natin, kaya mapapatawad na tayo sa kasalanan natin. Okay? Ito, idagdag ko lang sa verse 28. Do not blaspheme God or curse the ruler of your people. Do not blaspheme God. O kaya, isumpa ang leader ng country nyo, natin. Kasi, kaya tayo may ruler or leader ng country, si Almighty Father, nagtatag nun, inalaw niya yun. Ngayon, ayaw kasi ni Almighty Father ng mga rebellion. Ayaw ni Almighty Father ng rebellion, ng betrayal. Kasi, gano'n ang ginawa sa kanya ni Satan. Kaya kung nagre-rebel tayo sa government natin, may tendency rin na magre-rebel ka kay Almighty Father kasi si Almighty Father nagbigay ng government natin eh. Okay? At saka hindi tayo dapat nga palang sumasali kung follower ka ni Christ. Hindi tayo dapat sumasali sa government. Nakita niyo ba si Jesus na sumali sa government? Tumakbo si Jesus, sigat si Jesus, nga magiging tatakbo siya ng mayor, kakalabanan niya si Ananias, tsaka sino pa isa, si Caiaphas. Hindi, di ba? In-invite nga si Jesus sa bahay ng mga high priest. Pero nung ginawa doon ni Jesus, kaya in-invite si Jesus ng mga high priest para kunin ang loob ni Jesus. Hindi nila alam na hindi si Jesus bibigay sa kanila. Dahil akala nila kaya nilang kontrolin si Jesus eh.
Kasi si Jesus, syempre, ang kingdom ni Jesus Christ is in heaven, hindi sa lupa na to. Kaya tayo din, ang kingdom natin, dahil ang leader natin si Jesus Christ, siya ang susundin natin, siya ang yapak niya ang susundin natin. Kaya hindi tayo dapat tatakbo sa government, ganon. Bakit gusto niyo tumakbo sa government? May kilala akong mga religious organization, denomination, gusto na sa government. Gusto niyo i-control ang government. Si Jesus Christ, kasi Almighty Father, in heaven, hindi gusto ni Jesus Christ na tumakbo ang mga tao or sumali sa government. Ang mga servants niya, ang mga followers niya. Kasi makokorrupt tayo. Mas lalo tayong may expose sa gawain na hindi maganda. Magkakaroon ng alitan, ganun. Ayaw ni Jesus Christ ng ganun. Kasi gusto ni Jesus Christ peaceful tayo, servant tayo. At yung mga tao, ilalapit natin kay Jesus Christ. Yun ang gusto ni Jesus Christ, tsaka ni Almighty Father. Kaya hindi gusto ni Jesus Christ na tumatakbo tayo sa government. Hayaan na natin yung ibang mga tao na mga hindi naniniwala kay Jesus nang tumakbo. Pero tayo mga followers ni Christ, hindi tayo dapat tumatakbo or nakikialam sa government. Pwede natin ipag-pray, no? Ang mga leaders, no? Pero hindi natin kailangan dapat makialam. Or sisirain natin yung leader, makikipagkwentuhan tayo, o iboto natin to, black voting kami. Hindi gano'n. Hindi gano'n si Jesus Christ, no? Kaya kung may mga ginagawa kayo, i-check nyo na lang si Jesus Christ. Kay Jesus Christ tayo titingin. Hindi, gagawa kami ng party list. Gumagawa kayo ng party list para protektahan ang denominasyon ninyo, no? Bakit kailangan naman ng party list para protektahan yung denominasyon ninyo? Hindi ba powerful si Jesus Christ? Kaya niya tayong protektahan. Hindi natin kailangan yung protection ng government. Ang kailangan natin protection ni Jesus Christ sa kanyang Almighty Father. Kaya kayo tumatakbo, di ba? Dito man sa verse 31, gusto ko lang i-add. You are to be my holy people. Sabi ni Almighty Father dito, so do not eat the meat of an animal torn by wild beasts. Throw it to the dogs. So noon pa man may mga aso na, 'di ba? Binabanggit ni Jesus Christ, may aso, sa Bible may mga aso na, no? Dito sa Old Testament, may aso na nga eh. Dito nga sa verse 31, ibigay sa aso. Bakit sa tingin ninyo yung binabanggit ang aso? Kasi alam na ni Almighty Father na mas mamahalin natin yung mga aso kaysa mga kapwa-tao natin. Advance ang isip ni Jesus Christ sa kanyang Almighty Father. Kasi mas maraming mga tao na gusto ng mga aso, di ba? Mag-alaga ng mga aso. So, sino mas mamahalin natin? Yung aso natin o yung mga kapwa-tao natin? Hindi, aso ko, mahal ko, aso ko. Mas mamahalin natin yung kapwa-tao natin kaysa sa mga aso. Kasi mahal ni Jesus Christ sa kanyang Almighty Father ang tao. Yung aso, ang pet natin yun. Okay? Pet natin. Binigay sa atin para nagagamit yung mga dogs, di ba? Para pang-guide sa atin. Pero hindi ibig sabihin na mas mamahalin natin sila. Lang higit pa sa kapwa-tao natin.
Okay? Hinahaya natin magutom yung kapwa-tao na tapos yung aso natin, ang sarap ng pagkain. Hindi ganon. Uunahin natin yung kapwa-tao natin. Kasi si Almighty Father, mahal niya ang mga tao. Tayo mahal niya. Yung mga aso hindi. Dahil tayo ang kawangis ni Jesus Christ at ni Almighty Father. Pero alam ko mahal yung mga aso niya, di ba? Pero unahin natin yung kapwa-tao natin. Sabi niyo, walang kwenta na may mga kapwa-tao. Oo nga, wala nga kwenta. Pero mahal sila ni Almighty Father. Mahal tayo lahat ni Almighty Father. Titingin tayo kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Yun lagi ang tingin natin. Ito pa pala, no? Meron pa itong nakita sa sa verse 21, Exodus chapter 22 verse 21, do not mistreat or oppress a foreigner, for you are foreigners in Egypt. Anong ginagawa natin sa mga foreigner? Ninanakawan. Pag nagpunta sa Pilipinas sa mga foreigner, ninanakawan? Ha? Ba't hindi gano'n, no? Do not mistreat or oppress. Dito pa sa Pilipinas, pag nakita, ay, foreigner, ako, may maraming pera yan. O, sige. Sa verse 22, do not take advantage of the widow or the fatherless. If you do, and they cry out to me, I will certainly hear their cry. My anger will be aroused, and I will kill you with the sword. Your wives will become widows, and your children fatherless. Sabi ni Almighty Father. Kasi mga widow, nagtitake advantage. Ito madami kasi widow dahil walang tagapagtanggol. Fatherless dahil walang tagapagtanggol. Diba? Ang tagapagtanggol ng mga fatherless saka ng mga widow, si Almighty Father. Up to now, nakalagay sa New Testament, di ba? Up to now. Kahit gaano pa kasama yung widow or fatherless na yon, basta pag umingi sila ng tulong kay Almighty Father, didinggin ni Almighty Father dahil naawa si Almighty Father sa mga widow at saka sa mga walang mga tatay. Yung iba may tatay, no, pero walang support ng tatay, no. Kahit may tatay sila, hindi sila napansin ng tatay nila, ganun. Considered as a fatherless na rin yun. Dinidinig din ni Almighty Father yun. Mga tao na fatherless. Yung mga tao na walang makapitan. Yung mga prayers ng mga tao na yun, dinidinig ni Almighty Father. O ito naman tungkol sa pagpapautang. So verse 25, if you lend money to one of my people among you who is needy, do not treat it like a business deal. Charge no interest. Huwag na magbibigay ng interest pag mangutang. Dahil kaya nga nangungutang, nangangailangan. So, ba't lalagyan pa ng interest? So, ginagawa mong business. Ginagawang 5-6. Kaya nga nangungutang dahil walang pera, tas abusuhin pa.
Ayaw ni Almighty Father ng ganon. May justice na darating sa mga taong gumagawa ng ganon. Nagpapa 5-6 ba kayo? Ayaw ni Almighty Father no? Kaya nga nangungutang dahil ang pera ng tao eh. At saka nagtataka ako no? Sa bangko, mangungutang ka sa bangko. Ay, hindi ka pwedeng mangutang sa bangko. Bakit? Kasi hindi ka pwede, wala kang pera. Hindi ka papautangin ng bangko kasi wala kang pera. Kaya ka mangungutang dahil wala kang pera, tapos hindi ka papautangin ng bangko. No? Ay, wala kang pera, hindi ka papautangin. No, ang galing business talaga. Swapang ang mundo na to. Greedy ang mundo na to. At saka yung bangko, di ba, na nag-deposit ka ng pera. So, nandun yung pera mo sa bangko. Sabang nandun sa bangko yung pera mo, umiikot na yon, napapatubo na yon sa stock market ng mga may-ari ng bangko. Tapos ikaw, pag mag-withdraw kayo, nakakita ang withdraw mo, no? Ganun pa rin ang mag-withdraw mo kung magkano i-deposit mo, yun pa rin ang mag-withdraw mo, no? Tapos pag mag-withdraw ka ng ATM, may bawas pa rin. Magaling ang business na bangko. Swapang. Kaya gusto nila na mag-ATM para yung mga pera hindi na mailabas. Tapos may ilaro sa stock market. Same din yun pag prepaid, no? Yung prepaid na cellphone, di ba? Example, prepaid ang cellphone mo. Yung load mo, nagbayad ka na ng load, so makakapag-text ka na kasi may load ka na. Pero prepaid, yung prepaid na yun, nag-i-increase na yung value ng perang inilagay mo kasi nilalaro nila sa stock market. Pero yung prepaid na binayad mo, yun pa rin na makukuha mo. Magaling, no? Swapang ang mundo na to. Mga businessman. Mga korporasyon. Isa pang example, no? Sa expressway, di ba? I-encourage ka nila na mag-load. Mag-prepaid ka. Bayaran mo na para dire-diretso ka dumaan sa expressway. Hindi ka na pipila. So, nandun na yung pera mo sa kanila. Ginagamit na nila yung pera mo. Ikaw hindi pa nagagamit kasi nga hindi ka pa dumadaan sa kalye nila. So, nag-i-increase na rin yung value ng pera mo. Nasa stock market. So, ikaw, ang magagamit mo lang kung magkano yung prepaid na binili mo para makadaan ka ng expressway. Kaya mas mabuti pa na huwag ka na mag-prepaid. Kung kaya lang, no, huwag na mag-prepaid sa expressway. I-cash mo na lang kung kailan ka lang dadaan kasi magagamit mo yung pera mo sa ibang bagay. Compared sa naka-prepaid, hindi mo naman magagamit yun kasi nakabayad ka na, hindi ka pa naman dumadaan, nakabayad ka na. O, ginagamit na nila yung pera mo. Ganun yun. Ang swapang ng mundo na to. Kaya lahat ng tao ngayon, swapangan ang swapangan. Ulitin ko to, no? If you lend money to one of my people among you who is needy, do not treat it like a business deal. Charge no interest. If you take your neighbor's cloak as a pledge, return it by sunset, because that cloak is the only covering your neighbor has. What else can they sleep in? When they cry out to me, I will hear, for I am compassionate. Didinggin ni Almighty Father. Nasa Old Testament to, pero yung ugali ni Almighty Father, hindi siya nagbabago. Compassionate pa rin siya. So, ano ang gagawin ni Almighty Father dito? Didinggin pa rin niya ang
panalangin ng mga taong nangangailangan na naagrabyado. Ayaw ni Almighty Father ng mga taong may mga taong naagrabyado. Up to now. Kung sa tingin man ninyo na uy nabola ko yun or naka-scam ako parang ganun or nabobola ko yung mga tao, nasa law naman kasi yan. Kung sa tingin nyo na nakakaligtas kayo, kay Almighty Father hindi kayo makakaligtas. May justice kay Almighty Father. Pero dahil nandiyan si Jesus Christ, hihingi tayo ng tawad para mapatawad tayo sa kasalanan natin. May time pa. At ituloy natin sa Exodus chapter 23. Do not spread false reports. Do not help a guilty person by being a malicious witness. Do not follow the crowd in doing wrong. When you give a testimony in a lawsuit, do not pervert justice by siding with the crowd, and do not show favoritism to a poor person in a lawsuit. So ito muna sa verse 1, ano? Hindi tayo dapat nagpapakalat ng maling balita. False reports. Dinugtong pa rito, do not help a guilty person by being a malicious witness. Yung guilty yung person, tapos hindi, ano yan, walang kasalanan yan, gaganon ninyo. Ayaw ni Almighty Father na nagsisinungaling. Guilty person na, tapos ikaw witness ka, babalita rin mo, hindi mabuting tao yan, hindi niya ginawa yun. So kasali ka na rin sa dapat parusahan. Do not follow the crowd in doing wrong. Diba, pag may mga crowd na, sino ba sa inyo yung pag may crowd, sige, ano tayo? Hindi ba kayo nag-stand out? Gusto nyo lagi sumali sa crowd, no? Kung ano ang gusto ng crowd, sige, cancel natin yan. Oo, sige, cancel natin yan. Cancel natin yung taong yan. Makakainis yan Ba't sumasali kayo? Sumasali ba kayo sa ganon? Huwag kayo sasali sa ganon, no? Tapos, nakalagay dito, do not pervert justice by siding with the crowd. Ito yung nangyari kay Jesus. Na-pervert yung justice kasi yung mga tao sumali sa crowd. Sige, ipako yan si Jesus, ipako. O, kung ano sinasabi ni Jesus, ipako. Ito yun. Ginawa kay Jesus. Gagawin ba natin to? Alam ba, may mga barkada kayo, no? May gustong awayin yung isang barkada ninyo. Sige, awayin natin yan. Ibuli natin yan. Magpakalat tayo ng kasamaan tungkol sa tao na yan. Anong may nakuha ka ba na information? Sige, natin, sirain natin yung taong yan. Mali yun. Nakatingin si Jesus Christ at si Almighty Father. Mga binibuli niyong tao na wala namang ginagawa sa inyo. Tapos nagsasama-sama kayo, nagre-recruit kayo ng tao para magalit. Hindi, i-recruit natin, alam mo, ganyan-ganyan yan. O, i-recruit kayo, barka-barkada kayo, ganun. Tapos inaaway nyo isang tao. Ayaw ni Almighty Father ng ganun. As a verse 3, do not show favoritism to a poor person in a lawsuit. Kasi, sa verse 3, no, di ba, maawain si Almighty Father, okay? Lalo sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan.
Pero sabi nito, do not show favoritism to a poor person in a lawsuit. Kasi, kahit mahirap yan, kung may kasalanan yan, dapat maparusahan. Kasi yung ibang mga tao, ay mahirap yan. Hindi, wag natin parusahan, mahirap yan, kawawa naman. Pero pantay-pantay lang ang tao, mahirap ang mayaman. Okay? Umaabuso rin ng mga mahihirap, umaabuso rin ng mga yaman. Pare-pareho lang. Minsan ginagamit ang mga mahihirap. Sige, ano natin, mag-ano tayo, mag-rally tayo, ng mga mahihirap. Ginagamit yung mga mahihirap. Ay, ni Almighty Father nung ganon. Hindi, mahirap yan. Kailangan manalo yan sa kaso. Kahit na mali ang ginawa niya, pero mahirap eh. Nakakaawa. Hindi ganon. Kasi kailangan justice. Pare-pareho ang tao. Mahirap o mayaman. Hindi, sikat yan. Dahil ano, mahirap lang pasikatin natin kasi kawawa. Hindi ganon. Pantay-pantay sa paningin ni Almighty Father. Mahirap o mayaman. Naalala niyo ba yung si Jesus Christ nakapako sa cross? Sa left side niya, tsaka sa right side niya, may dalawang magnanakaw, di ba? Yung dalawang magnanakaw na yun, syempre kaya nagnanakaw sila dahil kulang sila sa buhay. Pero, isa lang na mahirap ang na-save. Yung isang mahirap, hindi siya na-save. So, pare-pareho lang. Mahirap o mayaman. May masasave, merong hindi masasave. May makakasama si Jesus Christ, merong hindi siya makakasama. Ang makakasama lang kay Jesus Christ, yung nagtitiwala sa Kanya, ng totoo, buong puso, yung faith kay Jesus Christ. Kaya, hindi lahat ng mahihirap makakapunta ng langit. Hindi rin lahat ng mayaman makakapunta ng langit. Kung sino lang nagtitiwala kay Jesus Christ, yun lang ang makakasama. Ito naman sa verse 6. Do not deny justice to your poor people in their lawsuits. May mga mahihirap din na walang justice na nakukuha. Kasi wala silang mga lawyer na makuha. Kasi mahal ang mga lawyers. Kaya hindi sila nakakakuha ng justice. Iniingatan din ni Jesus Christ at ni Almighty Father yung mga taong hindi nakakakuha ng justice. Kasi, lahat tayo pantay-pantay sa paningin ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Ituloy natin sa verse 7. Have nothing to do with a false charge and do not put an innocent or honest person to death, for I will not acquit the guilty. So, minsan may mga false charges, diba? So, yung mga taong gumagawa ng ganito na biniblame nila yung isang tao kahit wala namang kasalanan, makakakuha ng justice yung tao na yun. Verse 8. Do not accept a bribe, for a bribe blinds those who see and twist the words of the innocent. Ngayon, di ba sa law may nag-accept ng bribe? May mga judge ba dyan ang ma-accept ng bribe? Kahit may religious organization leader, nawala yung kaso niya na money laundering. Makakakuha tayo ng justice kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Antay lang tayo. Huwag tayo mawalang tiwala. Inapi ka dati. Ngayon, ikaw na ngayon ang nangaapi. Hindi ka makakakuha ng justice kasi ikaw na ngayon ang nangaapi. Kung inapi ka noon, tapos ngayon ikaw nang nangaapi, hindi walang justice na ka makukuha.
Kasi ikaw nang gumawa ng justice mo eh. Ikaw nang nangapi eh. Kung inapi ka man, binuli ka, huwag kang gaganti. Antayin natin si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. Pero hindi naman natin sabihin, Jesus Christ Almighty Father, binuli nila ako, patayin mo sila. Hindi ganon. Ayaw din ni Almighty Father. Basta ibibigay natin lahat kay Jesus Christ siya kay Almighty Father. Lahat. Yung pain. Alam ko ang nabubuli. Kasi ako din, gano'n. Nabuli rin ako. Ha? Pinagkaisahan, gano'n. Alam ko yung pain na mag-isa ka lang, wala kang karamay. Alam ni Almighty Father yun. Kaya ibibigyan natin lahat kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Dito naman tayo, no, sa so dito, mga 40 days nang kausap ni Almighty Father si Moses. Yung binibigay niya itong mga law, yung mga directives, yung mga responsibility, yung mga lahat binibigay kay Moses. So 40 days yon. Pati yung 10 Commandments. Pati yung mga kung anong altar ng time na yon, mga burnt offerings. Sinabi na yung Almighty Father doon sa 40 days na yon. Marami sila napag-usapan ni Moses. So, itong mga pinag-usapan ni Moses siya ni Almighty Father, ito ngayon yung sinusunod ng mga Jews up to now. Okay? Dito tayo ngayon sa Exodus chapter 32. Dahil nga matagal na wala si Moses, ang natira lang nakasama ng mga tao sa baba ng bundok, si Aaron. Okay? Basahin natin. Exodus chapter 32. When the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, they gathered around Aaron and said, "Come, make us gods. Who will go before us? As for this fellow Moses who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him." So yung mga tao ngayon, ang tagal ni Moses. Hindi natin alam kung ano nangyari sa kanya. Pinabayaan na yata tayo ni Moses. Kaya ikaw, Aaron, gawaan mo kami ng Diyos. Ito namang si Aaron, parang walang utak yata. Kaya si Moses ang pinili ni Almighty Father, hindi si Aaron. Kahit na mas matanda si Aaron. Dahil nakatingin si Almighty Father sa puso ng tao, hindi sa status or sa birth ranking. Alam ni Almighty Father. Kaya ito si Aaron, basahin natin kung anong ginawa ni Aaron, hindi siya nag-consult kay Almighty Father, hindi siya nagtanong, basta gumawa na lang siya ng desisyon ng sarili niya. Alam naman niya na pinagbabawal gumawa ng mga idols. Pero ang ginawa ni Aaron, ito, sa verse 2, Aaron answered them, "Take off the gold earrings that your wives, your sons, and your daughters are wearing, and bring them to me." So all the people took off their earrings and brought them to Aaron. He took what they handed him and made it into an idol cast in the shape of a calf, fashioning it with a tool. Then they said, "These are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt." Sinabihan lang si Aaron na, tagal ni Moses, gawan mo kami ng Diyos-Diyosan, Aaron. Ang ginawa naman ni Aaron, kunin yung mga gold ng asawa ninyo, anak ninyo, dali nyo sa akin, tutunawin natin, magkakagagawa tayo ng Diyos. Ito ngayon, nakagawa sila nga ng Diyos, courting calf. Yung calf, di ba, anak ng cow yun? Maliit na baka. Maliit na baka
Maliit na baka. Kaya nakagawa ng baka, ito na ang Diyos nyo, sabi ni Aaron sa mga tao, sa mga Israelites. When Aaron saw this, he built an altar in front of the calf and announced, "Tomorrow there will be a festival to the Lord." So the next day the people rose early and sacrificed burnt offerings and presented fellowship offerings. Afterward they sat down to eat and drink and got up to indulge in revelry. Nag-celebrate yung mga tao. Dahil sa harap ng golden calf, gumawa sila ng altar, tapos nag-celebrate sila. Alam naman nila na ayaw ni Almighty Father yung ganon. Ituloy natin, ano? Then the Lord said to Moses, "Go down, because your people whom you brought up out of Egypt have become corrupt. They have been quick to turn away from what I commanded them and have made themselves an idol cast in the shape of a calf. They have bowed down to it and sacrificed to it and have said, 'These are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt.'" So si Almighty Father, kita niya na agad. Lahat ng ginagawa natin, kita ni Almighty Father. Kaya sinabihan niya si Moses, "O, tingnan mo yung mga taong nilabas mo sa Egypt. Nakalimutan na agad yung tinuro ko sa kanila. Gumawa na ng calf. Sinambay na yung calf. Nag-sacrifice doon sa calf." Ano ba yung maliit na baka? Maliit na baka. Kambing. Hindi naman kambing, di ba? Basta maliit na baka. Ano ba ang maliit na baka sa Tagalog? Suwero? Hindi. Basta maliit na baka. Calf. Tuloy natin. "I have seen these people," the Lord said to Moses, "they are a stiff-necked people. Now leave me alone so that my anger may burn against them and that I may destroy them. Then I will make you into a great nation." Sabi ni Almighty Father. Matitigas ang ulo. Mayayabang ang mga tao na to. Iwan mo ko dito para sirain ko sila. Pag nasira ko sila, gagawin kitang great nation, sabi ni Almighty Father kay Moses. Test din ito ni Almighty Father kay Moses. Kasi sabi niya, "I will destroy them." Ang sabi naman ni Moses, "Lord, why should your anger burn against your people whom you brought out of Egypt with great power and a mighty hand?" Kaya lalo na pamahal si Almighty Father kay Moses. Kasi sabi ni Moses, huwag mong sisirain yung mga tao yan. Di ba ikaw ang naglabas dun sa Egypt? So bakit mo sila sisirain? Huwag ka nang magalit, sabi niya. "Remember your servants Abraham, Isaac, and Israel." Na, di ba nagpangako kay Abraham, Isaac, and Israel na papadamihin mo yung mga anak nila as numerous as the stars in the sky? Tsaka ibibigay mo sa kanila yung promised land. So doon narinig ni Almighty Father yun, yung galit ni Almighty Father humupa. Kasi test din niya to kay Moses kung ano magiging reaction ni Moses. So mabuting tao si Moses, mapakumbaba siya, na iniisip din niya yung kapwa-tao niya. Di ba kung tayo siguro to, Moses, o kaya Iska, kunyari lang, Iska, yung mga tao sa baba, nagsasamba na sa golden calf. Siguro ko ako yun. Sabi ni Almighty Father, sisirain ko yung mga tao. Kung siguro ko ako yun, o sige, sirain na natin, Almighty Father. Sirain nyo na, nakapuksain nyo na yung mga tao. Yan, nakukulit, no? Kung gano'n, no? Pero si Moses, hindi siya gano'n. Hindi niya sinulsulan, hindi
Hindi niya pinaypayan yung galit ni Almighty Father, kundi pinahupa niya. So, ako yun, sige, puksain na yan. Pero si Moses, hindi siya ganon. Pinigil niya yung galit ni Almighty Father. Hindi kaya natuwa si Almighty Father sa kanya. Kaya lalong napamahal si Almighty Father kay Moses. So, ang ginawa ni Moses, bumaba ngayon siya. Sa verse 15, no? Moses turned and went down the mountain with the 2 tablets of the covenant law in his hands. They were inscribed on both sides, front and back. The tablets were the work of God. The writing was the writing of God engraved on the tablets. Sulat ni Almighty Father to. Yung tablets dala ni... Hindi yung tablet na iPad. May iPad si Moses. Tablet. Hindi. Samsung. Hindi. Tablet na semento. No. Bato. Okay? Bato. Doon nagsulat si Almighty Father sa bato. Hindi sinulat na gano'n yung Almighty Father, kundi yung fire niya. Yung fire. Makakasulat yung... kasi nga powerful si Almighty Father, diba? So, dala ni Moses yung pagbaba niya. On both sides. Front and back. Doon nakasulat yung 10 Commandments. Kung ano yung mga gagawin. Si Almighty Father nagsulat nun. Ngayon nandun si Joshua. Sa verse 70 na tayo. When Joshua heard the noise of the people shouting, he said to Moses, "There is the sound of war in the camp." Moses replied, "It is not the sound of victory, it is not the sound of defeat. It is the sound of singing that I hear." So maingay doon sa camp nila. Akala may gera si Joshua, akala ni Joshua may gera. Pero sabi ni Moses, hindi. Kantahan yun. Nagkakagulo yung mga tao, nagkakatuwaan. Ituloy natin, no? When Moses approached the camp and saw the calf and the dancing, his anger burned and he threw the tablets out of his hands, breaking them to pieces at the foot of the mountain. So yung tablet na hawak-hawak niya, itinapon niya. So nabiyak-biyak na durog yung bato. And he took the calf the people had made and burned it in the fire. Then he ground it to powder, scattered it on the water, and made the Israelites drink it. Sobrang galit ni Moses dito kasi napahiya siya kay Almighty Father. Kakasabi lang ni Almighty Father na wag gagawa ng ganun, pero wag gagawa ng pagsamba sa kahit na anong mga Diyos or sa hayop, kahit sino pa man, wag sasambahin. Pero yung mga tao, ganun ang ginawa. Kaya nagalit si Moses. Siya na ang nagalit para kay Almighty Father. Kasi ayaw niya magalit si Almighty Father. Pag nagalit si Almighty Father, mas matindi. Kaya pinahupa niya yung galit ni Almighty Father. At si Moses na ang nagkusa na magalit sa mga tao. So, ang ginawa ngayon ni Moses, na durog yung bato, no, na sinulat ni Almighty Father. Doon kasi nakalagay yung mga covenant. Ang ginawa ni Moses, kinuha yung calf, golden calf. Sinunog niya yun. Dinurog. Tapos, isinaboy sa tubig yung powder ng gold. Tapos pinainom sa mga Israelites. Hindi naman nakakamatay ang gold eh. Pakonti-konti lang. Di ba may mga gold na pagkain tayo ngayon? Nakatry na ba kayo nun? Di ba minsan nalagay sa chocolates, gano'n? Hindi naman nakakamatay yan. Konti lang naman eh. Powdered na eh. Nasa tubig. Ang kinausap niya ngayon sa Aaron, sabi ni Moses, he said to Aaron,
What did these people do to you that you led them into such great sin? Sabi ni Aaron, do not be angry, my lord. Aaron answered, you know how prone these people are to evil. They said to me, make us gods who will go before us. As for this fellow Moses, who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him. So I told them, whoever has any gold jewelry, take it off. And then they gave me the gold, and I threw it in the fire, and out came this calf. Oh, sinisini Aaron yung mga tao. Kasi itong mga taong to, tagal-tagal mo daw eh. Alam mo naman itong mga taong to, mga masasama itong mga tao na to. Sabi niya, gumawa daw kami ng gods, ng statue. Kaya huwag ka magalit sa akin. Pinakuha ko sila ng gold, tapos yun ang ginawa kong calf, yung galing na gold na galing sa kanila. At naman ang sinabi ni sa verse 25, Moses saw that the people were running wild and that Aaron had let them get out of control and so become a laughing stock to their enemies. So he stood at the entrance to the camp and said, whoever is for the Lord, come to me. And the Levites rallied to him. Then he said to them, this is what the Lord, the God of Israel, says. Each man strap his sword to his side, go back and forth through the camp, from one end to the other, each killing his brother and friend and neighbor. The Levites did as Moses commanded, and that day about 3,000 of the people died. Ang dami namatay, 3,000. Yung mga Levites na mamatay, mga kapatid nila, kaibigan, kapitbahay. Then Moses said, you have been set apart to the Lord today, for you are against your own sons and brothers, and he has blessed you this day. The next day, Moses said to the people, you have committed a great sin, but now I will go up to the Lord, perhaps I can make atonement for your sin. So yung mga Levites, marami silang mga pinatay, 3,000 yung mga sumamba sa golden calf, mga kapatid nila, kaibigan, kapitbahay. Tapos, kinabukasan sabi ni Moses, aakyat ulit ako kay Almighty Father para humingi ng tawad para sa inyo kasi ang laki ng kasalanang nagawa ninyo. Sabi ni Moses. So Moses went back to the Lord and said, oh, what a great sin these people have committed. And they have made themselves gods of gold. But you now, please forgive their sin. But if not, then blot me out of the book you have written. Sabi ni Moses, patawarin mo sila. Ang laki ng kasalanan nila. Gumawa sila ng golden calf. Ngayon kung hindi mo sila mapapatawad, yung pangalan ko tanggalin mo na sa book mo. Blot me out of the book you have written. Tanggalin mo na yung name ko. Or wag na akong makasama sa langit kung sakali man. Sabi ni Moses. Ganun yung pagmamahal niya sa mga tao. Kasi humingi siya ng tawad. Kaya natutuwa si Almighty Father kay Moses kasi yung pagmamahal niya sa mga tao. Gaya ni Jesus Christ, masigit pa yung pagmamahal niya sa mga tao. Binigay niya ang buhay niya para sa atin. Then the Lord replied to Moses, whoever has sinned against me, I will blot out of my book. Now go, lead the people to the place I spoke of, and my angel will go before you. However, when the time comes for me to punish, I will punish them for their sin. And the Lord struck the people with a plague because of what they did with the calf Aaron had made. Sabi ni Almighty Father, kung sino man nagkakasala sa akin, tatanggalin ko ang pangalan nila sa Book of Life. Dating ang panahon, sabi ni Almighty Father, na paparusahan ko sila dahil sa kasalanan nila. After nun, nagkaroon ng pestilence or plague. Kasi nga dahil sa calf na ginawa ni Aaron. Si Aaron, no? Ang bilis niyang mapakonvince siya ng mga tao. Hindi ba lang, hindi, bakit natin gagawa ng golden calf? Biglang nagad siya, sige, gawa na tayo, akin na yung mga ginto niyo. Ang bilis niya makonvince ni Aaron. Actually, si Aaron, hindi siya nakapasok sa Promised Land kasi nga dahil dito sa nangyari na gumawa siya ng golden calf.
Kasi supposedly, dapat lahat sila makakapasok sa promised land, sa sa Israel ngayon, dapat lahat sila makakapasok, di ba? Dahil galing sila ng Egypt, pupunta sila ng Israel. Hindi sila lahat nakapasok. Kasi nga, etong si Aaron, ang dahilan is dahil dito, nagawa siya ng golden calf, nagpasulsul siya sa mga tao. Ito yung dahilan kaya hindi siya nakapasok sa promised land. So, bago sila makapasok sa promised land, kinuha na ni Almighty Father si Aaron. Maraming salamat sa pakikinig, ha. So, yung mga law ni Almighty Father, up to now, no, makikita pa rin natin sa Constitution natin. At saka, kung makikita nyo dito sa Old Testament, andito pa rin yung pagmamahal natin dapat sa mga tao. Pinapakita rito sa mga actuations ni Moses, mahal niya yung mga tao. Sa law na binigay ni Almighty Father, yung mga tao, gusto niya ng justice, ayaw niya na may mga naagrabyado. So, puro tao ang mahal ni Almighty Father. Yung mga hayop, hindi importante sa Kanya. Dahil tayo importante sa Kanya. Tayong mga tao. Kahit gaano pa tayo kasama, mahal tayo ng Almighty Father. At dahil dumating na si Jesus Christ, may tagapagligtas na tayo, may Savior tayo, si Jesus Christ. Kaya hindi tayo dapat matakot. Thank you ulit sa pakikinig. Mahal na mahal tayo ni Almighty Father. Magtiwala tayo sa Kanya tsaka kay Jesus Christ. Magpipray tayo kay Jesus Christ. Hihiling tayo kay Jesus Christ. Yung mga gusto nyong mga petition ninyo or kung ano man ang gusto nyong request. Kay Jesus Christ tayo lalapit. Sa Kanya tayo hihingi ng tawad. Lahat sa pangalan niya. Lahat sa pangalan ni Jesus Christ. Wala nang ibang tatawagin. Si Jesus Christ, siya lang ang makakapag ang mediator natin kay Almighty Father. Wala nang iba. God loves us all so much.